Kaya Magandang hapon. Muli at muli ako narito sa bansang Pilipinas. Kayo tao Pilipino. Ngayon nakaharap na naman kayo sa malaking gulo. Sanhi ng mga kaguluhan ng mga nangyayari at nagaganap sa iyong bansa. Lalo na itong mga kampo ni Digong, si Inday, politika, ay kumalas na rin sa tawag nito, sa unity team ni BBM. Ngayon, ang papel niya, oposisyon, Vice President ng BBM, bakit nangyari naging oposisyon siya? Meron bang Vice President na maging kaaway o kalaban ng administrasyon? Okay. Yan ang kanyang mga plano na sisirain niya si BBM at gusto niya. Siya ang mamumuno bilang Vice President. Hindi naman nangyayari. Yun lang naman ang talagang laman at ikain ng layunin ng mga Duterte. Noong pa, nakita ko na yan. Hindi ako pumayag na maging presidente yan. Kasi nga, wala namang alam yan. Boba nga yan. Tingnan mo, lumalabas sa tunay na ugali niya, tunay na kabubuhan niya, katangahan. Hindi mo alam, itatay niya ang diktador. Lahat yung nangyari sa Davao, di ba? Una tatay, sumunod ng pahinga yung tatay, sumunod naman yung anak, tawag nito si Sarah, lahat sa ano, si ang kanta nila ay mga ano sa mga pangyarihan. Kumbaga sa ano maano yung lagi nila gustong matakaw sa kapangyarihan. Doon sa Davao, kita nyo na nangyayari doon sa Davao. Kasabwat nila Leo Oso, sino ba si Kibuloy po, si appointed Kibuloy, sa yung Kibuloy na appointed sa noon yun. Pero nang ikaw na yung mama, pinalitan mo ang Diyos ng iyong Diyos na mas Diyos na makapangyarihan, Diyos na masalapi. Ayun, wala na ang Diyos sa iyong buhay. Hindi totoo na ngayon yan nangyayari sa iyo. May Diyos ba ang nangyayari sa iyo? Bakit tinutugis ka ngayon ng gobyerno na may kasalanan ka? Totoo yun. Nagmalabis yan. Ako naman nagsabi sa kanya noon pa na totoo, ginagamit na kamay. Subalit, nasilaw siya sa kanya. Sa lapi, umaman international, pinakamayaman siya sa mga ang tawag nito, sa mga spiritual na kulto siya. Sunod, sino pang sumunod? Si Villarte, kasi ano po, si matanda na yun. Villanueva po. Ay, wala yun. Jesus Lord, Jesus is. Hindi yan, hindi ang mayaman. Hindi yung, kaya lang, matanda na ngayon. Si, tawag nito, El Shaddai. Si Brother Mike Velarde. Kaya, kinontrol lang siya ng kaparian ng kumano. Ngayon, yung pera ng El Shaddai, nasa Roman. Ay matanda na yung si Brother Mike Velarde. Ngayon, eto na naman. Yung may menu pa. Sino yung menu nasa probinsya? Na ano sa katiwalian? O na gawa siya ng sarili niya, anong tawag nun? O tinugo siya ng gobyerno. Nasaan na? Tumahimik. Kung sa bundok, o ito naman sumunod, yan si Kibuloy. Malakas, makapangyarihan, mayaman. Kasi ano niya, kapatner na si tawag nito, si Duterte. Ngayon, isinusumbat nila kay BBM na kung hindi sumuporta. Sinabi ni Inday na kiusap siya sa mga kasabi ng miyembro ng Kilusan Buloy na ipanalo si BBM. Ngayon, prostrate sila dahil dapat ginawa ni BBM, tinakpan, pagtanggol si Kibuloy.
bakit mo ipagtatanggol yung isang makasalanan? Kung wala siyang kasalanan, madali lang naman, marap siya sa korte, hingi siya ng suporta o ng security o helicopter, safe siya at haharap siya. O ano ang problema niya? Totoo. Bakit? Totoo. Dahil nga, hindi siya humarap, nagtatago siya ngayon. Saan siya ngayon? Makita Sa po. isang building. Tuwis na takot na yung mga kasamahan niya. Andun ako kanina, pinautos ko sa Arcangles. O sige, ano sabi? O tinutugis niya daw aalis yung mga pulis. Agad hindi siya nakukuha. O sige, sabi ko dun sa Arcangles. So yung pangalan ng Arcangles. So Arcangles, halika rito. Ilabas mo na yan si Lord. Ilabas mo na yan si Kibuloy. At dali na sa kumbaga ay mahuli na. Tapos na yung problema ng ito. Sumasakit ng ulo ni BBM. Awang-awa ko sa kanya na nangyari kay Inday, hindi niya gusto yun. Oh, nangyari nung Inday, parte ni yung tawag dito, ni Digong. Wala si Digong naman. Parating na yung ICC, takot na takot. Siya ang susunod pag nahuli na si Kibuloy. Kaloobang hulihin na yan. Diyan lang naman yun saan yun? Sa may tunnel daw yun, tunnel. O pinako. O, yung mga, walang kain, gutom. Wala silang pagkain dun eh. O, yung mga suporta ni Kibuloy, mga member na, taranta na, wala na sa tamang pag-iisip. Then, alam nila, sila mismo, people power, na alam nila nandoon si amo nila, si appointed son, kasama ng mga kasama. Walang pagkain. O, kasi pinaalis ng mga pulis at hindi na pwedeng bumalik. Ano yung suporta? Magugutom. Talagang lalabas na yan. Ipalalabas ko si Kibuloy. Arcangles, palabasin mo na yan. Pero kung totoo kang naniniwala sa Panginoon, anong ginawa ng Panginoon nang siya ay hulihin? Di ba? Kusang voluntaryang Panginoon na tawag nito na sumerender dahil nagmamaktong na o magrerementado na si Apostol Pedro. Pero kaya, hindi ayaw ng Diyos na masaktan ng isa sa mga disipulo niya. Ito si Kibuloy, gusto niya mga matay. Saan yun isasabi mo, appointed son ka? Gayahin mo ang GC, ang ating Panginoon na totoo ba na nakipagano ka niya sa mga sumbong na yan? Harapin mo, hindi niya hinirap. Ibig sabihin, totoo. Hindi guilty siya ngayon. Marap na siya. Ngayon, anong tanong? Totoo hindi? Totoo. Makukulong siya. Pero may mga pagtanggol niya ng mga kanyang mga abogado, mahuhuli na siya. Tama na yan. Tapos ito na namang ito namang sa mga kalokohan. Ito yung mga kaparte ng mga Kibuloy, Duterte. Yung parte, yung mga, ni Duterte, yan si Kibuloy, lahat, yan sila, yung mga pugo, totoo ba yan? Totoo naman yan. Lahat, pumunta inchik. Puro inchik din yung alam. Isang umaga po, inchik. Kayo, probinsya na kayo ng inchik. Buti ka mo, si BBM, binibigyan ko ng kaisipan. Bukas ang kanyang isip. Nilalagyan ko yan ng magitan ng mahalay ko, mahalay na, the Holy Spirit. Binibigyan. Hilingin niyo sa Diyos, nagabayan siya, pangunahan siya ng Holy Spirit, na hindi siya pwedeng lumantad. Totoo, hindi. Totoo lahat yan. Pinalalantad sa kahit isang araw, hindi nyo alam, pagising niyo, kung nanalo si Inday, di ngayon, di probinsya na kayo, na-inchik. Ngayon, si BBM, hinto sila. Galit na galit sila kay BBM. Paano hindi kayo magagalit, mga antay mo? Dahil nga, sasabihin nyo si BBM ay ano ba ang gusto ninyong iparata kay BBM? Siyempre, nung kabataan niya, pero nang ito na siya, yung nangyari sa kanila, nung people power ng mga huwad na dilawan, na sila ay nag-immigrate nag-aaral siya. Wala na yun. Hindi, siyempre, bilang teenager, talagang nagsubok siya. Nangyari yun. Pero ngayon, wala na yan. Sasabi nila buong pamilya, nagaganyan. Kasi nung niya, kalokohan niya. Kaya,
sabi ko nga sa kanya, wala talaga akong sinabi dahil marami ang gusto kang ibaksa. People power sila. O, to si Inday. O, ngayon, wala pa nga 2 taon pa lang si BBM. Lumabas na ang tunay na kulay niya. Tunay yan, na gusto niya sunggaban na. O, dahil hindi, nabisto na siya. Ang daming bisto sa kanya. Ay, alam mo na, napakagulo ng Pilipinas niyo. Ngayon na naman, si West Philippine Sea na naman. Eto na naman. O, ikaw West Philippine Sea, nagigiri. Diba sabi ko, hindi talaga magtatapos yan. Hindi kayo, puro kayong mga, pag ganyan, naghirian naman, binunggo na, mas worse na yun, dahil meron na silang air. O ngayon, ito na naman si BBM, hindi alam kung ano, hindi na makatulog, kung anong gagawin yan, locally, magulo. Doon sa karagatan, magulo, anong gagawin niya? Desisyon. Pray for him. Diba? O ngayon, magbibigil kayo. Paano kayo mga hindi nga kayo kapunta ng Malacanang? Anong gagawin ninyo? Darating na talaga ang gera, ang digmaan. Dahil hindi na pwede. Ganon. Masakit ng ulo ni Presidente niyo si BBM. Locally, sa loob ng inyong bansa, and then sa AGSA, yung karagatan, nagkakagulag, talagang isitido na si Uchik dahil talaga, digmaan na, gera na, ito namang si BBM, ayaw pa magsalita. Ito naman yung mga aliadong mga tawag dito, mga bansa, Amerika, gusto na talagang tirahin. Kaso, wala nga siya sila. Ngayon, ayaw niya, dahil pag sinumpisahan niya na itong madugo, marami, pero wala nga sila pananampalataya. Hindi nga nila alam. Yun lang nakikita bilang tao, mangyayari. Pero yung intervention ng mahal na BBM, hindi na alam yun. Papasok talaga tayo. Papasok ang mahal na BBM. Ayaw ng mahal na BBM. Ipapakita, ipatutunan ng mahal na BBM sa buong mundo na narito siya sa bansa nila. Pero paano mangyari yan? Siyempre magkakagulo. Yung West Philippine Sea, kayo magdidigmaan. Papaya bang mahal na ina na yan na magdigmaan hindi lang naman yung baril sa baril? Hindi. Puro hindi. Na-prophesy na yan. Na itinadhati nakda na yan ng langit. Ngayon, sana itong mga apo na sana nagkakaisa. Wala. Kanya-kanyang pataasan, bilig sa sila, kung sinong totoo sila, paramihan ng yabot. Ko kanya. Kung hindi ka susuporta sa kanila, hindi kanila, ngayon, ang Immaculate Heart of Mary, may suporta ba kayo sa magkabilaan, sa apostolic na peke, at sa sacrifice body na talaga? Kumbaga nagbabago na yan, dahil kahit sa hirap ng bansa ninyo, sa hirap ng tao, sige, ito, presyo namin. So, ang Eucharistia, binabayaran na ngayon. Hindi yan ibinibigay ng pusa ng tao. Nag-iiba. Lahat ng galaw sa simbahan may presyo. Diba? So, yun ang makatotohanan na yan. Saan kayo pupulutin? Yan ba ay natutuwa ang Diyos sa langit? Yan ba ay hindi pinapahintubutan ng Diyos? Sabi ng Diyos, bahala kayo. Ang mahal na BBM na magpapatotoo. Ngayon, yung mga kaparian na yan na gumagawa at gumagalaw ng ganyan, kaawa-awa sila pananagutan niya. Simba kayo, pilit niyo nilalagay dito. Hindi na yung kalooban ng Diyos sa inyong simbahan. Lumihis na ang mga kaparian. At yun ang nasa Romano at Vatican, medyo mahina na ang Papa Francisco na kaya gumagalaw ng mga modern priests. Ang mga Marian priests, tahimik lang. Dasal. Pero merong ipapadala ang mahal na BBM, magkakaroon ng malaking tawag nito, patotoo, nasa lang. Yan ay nakadiplag na kami. Inaantay lang namin kung anong i-go signal ni BBM. Eto pa,